about sa priesthood po. Quiet na. Topic po natin, Quiet na kayo. para po sa Sunday school. So, Dedoy. Wait. yung priesthood of believers. So, wala po yung pinaka-ulit. Yung topic po natin is about yung ministry of the believers priesthood. So, ano ba yung mga ministries natin? Ano ba mga ministries natin as a believer of Christ? Marami tayong mga ministries. Kung natandaan po natin, yung last na topic ni Ate A is yung topic ni Ate A last Sunday is yung ano ba yung merit ng pagiging free, yung pagiging priest under kay Jesus Christ, diba? Ano ba yung merit ng priest natin si Jesus Christ? Nung mag-follow tayo. And ngayon, dahil may merit yun, meron din tayong responsibility na ating po kailangan ko. So, ito po ministries of the believers, meron tayong dalawa lang po ito, point A at point B. Dito po sa ating pong nag-aralan. Pero sa ating pong pag-aaral, kaya medyo mabilis lang po ito. So, bear with me. Kasi mabilis lang naman po. So, ito, yung ministry po, meron siya, yung first po ng ministry is presenting spiritual sacrifice. Ayun yung point A. Like, yung priest before, mga priest sa Old Testament, sila ay nag-prescribe ng sacrifices. Sa tabernacle, sila yung nagbibigay ng mga sacrifices po. And like that, tayo po ay meron tayong mga sacrifices. Pero yung sacrifices natin, different. Kasi hindi mo naman isa-sacrifice yung pag nag-church po tayo, hindi naman natin isa-sacrifice yung mga mahal natin sa buhay. Pag nag-church ka, hindi mo naman isa-sacrifice yan. Pag nag-church ako, punta ako din sa church. Para tayo magsimba, hindi naman natin isa-sacrifice yan. Sa harapan ng politiko, hindi naman po tayo din ng church. Kasi ang ating yung greatest sacrifice, kaya po tayo nagkaroon ng peace, kaya po tayo naging acceptable, yung greatest sacrifice na is Jesus Christ. Naging acceptable na yun sa tabernacle. So, ano ba yung mga sacrifice natin dito? Ano ba yung binibigay natin? Yung first part, nung ibibigay po natin is, yung sacrifice natin, sacrifice of our own person. Ano po yung verse natin, Romans 12, 1-2, bawat sacrifices po may mga verses. So, ano yung, meron po sa Romans 12, 1-2, kung sino po ang kakapagsabi. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God, that this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that when you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. So, yung all natin sacrifices yung ating mga sarili. First natin sacrifice yung ating self. That's the first sacrifice. The second sacrifice is the sacrifice of prayer. Ano yung sacrifice of prayer? Sacrifice of prayer. When we go as a believer, as a priest of Jesus Christ, as someone who believes in Jesus Christ, as we go, we
na forgiveness. Paano tayo mag-forgive? When we confess. Diba? Doon ka, kung ikaw ay nag-confess, doon ka nagiging penitent pag sinabi mo yung iyong pagkakasala. For a person to accept that they sin, it's hard to do. Mahirap. Ano kung pinasabing mahirap? Ako po pag nag-aaway kami ni Mama, I don't want to admit that I'm wrong. Bakit may pride tayo sa mag-asawa? Start po tayo, ilang beses nagkaroon ng pag-aaway ang mag-asawa na walang gustong mag-admit na may mali sila. Di ba po? Sasabihin ng lalaki, hindi ako yung tama. Sasabihin ng babae, hindi ako yung tama. Hindi mo naiintindihan yung point ko. So nag-aaway sila. Same with friends. Same with many things in this planet. Mahirap mag-accept na tayo yung magkakamali. It's very hard to accept that we are the one who's wrong. Pero ang sinasabi dito, as a priest of God, when we do sin, we need to ask for forgiveness. We need to give that sacrifice. Bakit? Pag ginawa mo yan, anong meron? It means that you are broken before God. Dahil po sa Psalms 51:17, sabi niya, the sons of God, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So ano sinabi dito? Ang broken spirit, hindi ikakailangan ng Panginoon, hindi niya itatakil. Kung ikaw ay ask ng forgiveness sa Kanya. Fourth, sacrifices of praise. Ano yung sacrifices of praise? It's our praises and thanksgiving unto God. Whether it's been a good time, whether it's been a bad time, we are ought to give praises unto God. Sabi nga kanina po, di ba ni Pastor? Anong main purpose dapat ng tao? It's to give praises unto God. It's to give yung pasasalamat natin sa Kanya. Sabi po dito sa Hebrews 13:15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God the sacrifice of praise, the fruit of lips, and confess His name. So, when sinabi, continually offering sacrifices of praise sa Panginoon, whether it's good, whether it's bad, whether wala kang pagsaing mamayang tanghali, whether may pagsaing ka mamayang tanghali, you are ought to give praises unto God. Why? Because of what He did sa cross, what He did, and the blessings that we receive. Yung pang-araw-araw na, blessings po na binigay sa atin ng Panginoon. Tapos yung fifth po is the sacrifice of possession. Yung sacrifices of possession is when we give something. And material possession as our spiritual sacrifices, whether it's in sa tithes and offering natin, we need to be, we are to be faithful unto those things. Or, yung sacrifices of possession po natin, minsan may mga times na kahit maghirap ibigay ang isang bagay, pero nag-i-impress si Lord sa puso mo, minsan nagiging sacrifices of possession yan. Bakit po? Meron kang na-meet na tao, hindi mo naman siya ganun kakilala. Tapos nagkwento siya sa'yo. Pagkakwento niya sa'yo, na-touch yung puso mo, ngayon gusto mo siyang bigyan ng something. Paano na kung nangyari, yung ibibigay mo ng something, ang uwi mo na pala papunta ng 1 week. So ano gagawin mo? Kami na yung tricycle na papunta ng 1 week. Wala pa, time na yung 50 pesos. So sabihin mo, ano na yung gagawin ko? Pag binigay ko, wala akong pauwi. Pag hindi ko binigay, wala naman siya. Pero anything that we are ought to give to a person, hindi mo yung ika-count as something that's good na ginawa ko. Anong ibibigay mo parati? All praises belong unto God. Kaya yung sa pagbigay natin, isang bagay, whether it's yung ibibigay mo na ibibigay ni Lord, na impression para sa'yo, ang parating count mo is unto God. Lahat ng gagawin natin, na pagbibigay natin, is parating sa Diyos yung kapupulitan na unto us. Dahil po dito sa Philippians 4:18, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from for these, the gifts you sent, they are fragrant offerings and
na do not withhold good for those who deserve it. Kasi si Lord naman yung nagbibigay ng impression sa'yo to give those things. Hindi ikaw, hindi yung ibang tao, kundi yung Panginoon mismo yung nagbibigay ng impression na yun. To give the things na binigay ko niya para sa akin. So, ayun po yung mga sacrifices. Yung sacrifice of yourself, sacrifices of prayer, sacrifices of penitence, sacrifices of praise, and then sacrifices of possession. Tapos yung B natin is yung proclaiming God's salvation. Ano yung ibig sabihin ng proclaiming God's salvation? Wala na po nagilagay doon sa proclaiming God's salvation kasi napaka self-evident nung sabi. Ano sinabi? Proclaiming God's salvation. So sinabi mo, kung ipag-proclaim mo, pag sinabi mo, anak ako ni Nelia Cortez, hindi ko pwedeng i-proclaim na anak ako ni Nelia Cortez na hindi ko sinasabi. Diba? You need to admit na may something. If you want to proclaim it, you need to admit something. And to proclaim God's salvation, it means that ikaw muna yung magsasabi na sa sarili mo, ako'y naligtas ng Panginoon, ako'y saved, meron ako salvation, so alam ko kung saan ako nakasting, anong status ko as a Christian. And the next thing is that when you proclaim, kailangan mo sabihan yung tao. Diba? Pag sinabi mo na proclaiming God's salvation, kailangan mo sabihan yung tao. You do not proclaim to the desert. Actually, you can proclaim to the desert. Pero kahit sumigaw ka, may makakarinig. Diba? Sabi nga nila, pag may problema ka daw, sumigaw ka daw sa bundok. Mas maraming mag-bash sa'yo sa internet. Bakit may nabaliw ditong sumisigaw sa bundok? Diba? When you proclaim, you need to tell to another person. So ano ibig sabihin? You need to tell God's salvation to another. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. That is our ministry as a priest of Christ. Ang mga priest po noon, hindi lang sila nagsasabi ng talaga po natin, priest is not, they do not just service themselves. They service people at God. So ganun yung gagawin natin. We are all to serve others pamanitan po ng proclamation ng ating Panginoon. Dahil meron po tayo 15 minutes. Actually, kaya ko po talaga minamadali naman. Kasi meron po tayo activity. Kaya 6 lang yan. Ganito po yung activity natin. If you remember yung sacrifices, kasi ito, napaka-common na theme to eh. Common na topic. Doon po tayo sa sacrifices. I want each and every one of us bilang tayo 1 to 5. Tapos sa 1 to 5, ulitin ko lang yung mga sacrifices. Yung first sacrifice of our person, number 1. Number 2, sacrifice of our prayer. Number 3, sacrifice of penitence. Number 4, sacrifice of praise. And number 5, sacrifice of possession. So, anong kung gagawin natin? Magbibilang tayo 1 to 5, tapos yung sinong 1 magkakagrupo, sinong 2 magkakagrupo, sinong 3 magkakagrupo, sinong 4 magkakagrupo, sinong 5 magkakagrupo. Tapos, magkakaroon po tayo acting lesson. I-act natin yung mga sacrifices po. Para matandaan po natin, action is mas madali. Ang mga judges po, tayo rin yung mag-judge kung sino yung pipiliin ng isa na nananalo. So kung 1 ka, kung 1 ka po, yung inyong i-act is sacrifice of our person. Kung 2 ka, sacrifice of our prayers. Pag 3 ka, sacrifice of penitence. Pag 4 ka, sacrifice of praise. Pag 5 ka, sacrifice of possession. Okay po? So i-act natin to, bububuhan tayo. Sino yung mananalo? Sorry po, wala pong nabili ng prize. Wala pang sahod. Sa 15 pa po yung sahod. Kaya pagdating po na yung sahod na yung prize. So, bilang po tayo. Ate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.
4, 5. Okay po. Sige po, lahat ng 1 dito, 2, yung 3 po doon, 4, 5. Ganyan po niya yung pag-acting. Nabi ko po, before po isipin, nabi ko po, ano, kaya wala yung mga magagaling natin pa actors. One, sino po ba?
bilang ating Diyos sa ibang tao. So tayo po ay nananahin. Yes, Lord, Father God, patuloy po rin kami kumalapit sa inyo, ngayong araw na ito, Lord. Sa iyo po, Lord, paghiwa-hiwalay,